Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Aklat ng Isaiah chapter 1 verse 4 to 5. Ang sabi ni Isaiah, lungkot na lungkot siya dahil tinitignan niya yung Israel. Ang sabi doon, simple nation. Alam po ninyo yung bansang Israel, yan po yung pinili ng Diyos. Kaya niya pinadala ang tagapagligtas na si Jesus upang iligtas ang kanyang bayang minamahal. Ito po yung bansang Israel. Bansang ito ay tunay na makasalanan. A people laden with iniquity, puno-puno sila ng mga karumihan. A seed of evildoers, no, mga binhi sila ng masama. Children that are corrupters, no, they have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. Pinapagalit lagi nila ang Diyos. No, tayo po ba pinapagalit po natin ang Diyos? No, dapat po hindi natin pinapagalit ang Diyos. Dapat pinapangiti natin ang Diyos. Amen? Dapat sa buhay ng mga soul winner, napapangiti natin ang Diyos. At para tuluyan ang ngiti ng Diyos ay mapunta sa paghalakhak, magdala tayo ng kaluluwa. Amen? No, they have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. So imbes na umunlad yung mga Israelita, paurong. Kayo po ba pasulong sa pananampalataya? No, yung mga Israelita paurong. Hindi sila pasulong. They gone away backward. Why should you be stricken anymore? You will revolt more and more. The whole head is sick and the whole heart faint. No, ang isip ng mga Israelita may sakit. Ito po yung kalagayan ng bansang Israel. At marami mga tao sa ating panahon, sa inyong paligid, ganyan din yung kalagayan. Makasalanan, puno ng karahasan sa puso, mga gumagawa ng masama, mga corrupters, mga nananamantala. At dahil ganyan, nagagalit ang Diyos sa kanila. At para mapangiti natin ang Diyos, para mawala ang galit ng Diyos, tayo mga soul winners, as remind them of the main purpose why they were created by God. Amen? Ang sabi ng Psalms 14, 2-3, the Lord looks down from heaven. Ang Diyos nakatingin mula sa langit. Kanino? Sa mga tao. To see if there are any who understand. Any who seek God. Tinitingnan niya ang tao. Sino kaya sa mga taong ito ang nakakaunawa? Ang sabi ng Haring David, all have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ang kalagayan ng tao ay tunay na napakasama. Tunay na makasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, there's none righteous, no, not one. Ang sabi ni Pablo, San Pablo, Romans 3:10, walang matuwid, wala ni isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and come short of the glory of God. Nakakalungkot, pero ito po ang tunay. All men have sinned against God. They have traveled wrongly. No, they are under quality. Their life is not in quality. At ang kaya nga ang sabi na Romans 1:18-32, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godless and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Ang sabi natin pinag-aralan, lahat ng mga bagay ay makikita na nagpapatunay na mayroon Diyos, pero ang tao sinasadya niya na isnabin ang Diyos. Mula sa nakikita niya sa kalikasan, mula sa nararanasan niya at mga biyaya ng Diyos, ang tao iniisnab ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, walang maipapangatwiran ang tao. Pipili nila na hindi sumunod sa Diyos. Nakita po natin ang kalagayan ng mga tao.
They are really sinful. Sila po ay sinners, makasalanan. At kapag nagpatuloy ang mga tao sa kanilang kasalanan, tunay na aanihin nila ang karampatang kaparusahan na para sa kanila. Ang sabi ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Jesus will not perish." No, ayaw ng Diyos na maparusahan ang mga tao. Gusto niya na lahat ng mga tao ay manumbalik sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahabag-habag, kaawa-awa ang kalagayan ng tao, pero kapag ang tao na makasalanan, nalaman niya, naunawaan niya na kapag sinaliksik niya ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos, tunay na patatawarin ang kanyang kasalanan at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oo nga't ang tao ay tunay na makasalanan. Oo nga, ang tao ay na-miss ang mark, dumaan sa mga daan na hindi niya dapat daanan, namuhay siya na walang kalidad, hindi niya na bullseye ang gusto ng Diyos, na ibigin niya ang Diyos at mag-enjoy siya sa presensya ng Diyos, mayroon pong pag-asa. Amen? Ang pag-asa pong yan ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Si Jesus na nagsabi na I am the way, namamali ng daan ang maraming mga tao. Ang sabi ni Jesus, siya ang daan. Amen. Daan patungo sa pag-ibig ng Diyos, patungo kung paano natin iibigin ang Diyos, si Jesus lang ang tanging daan. Ang katotohanan, dahil ang isipan ng tao, kaya hindi dekalidad ang kanilang mga buhay, madumi ang kanilang isip. Kung ano ang nasa isip, siya ang damdamin, iyon ang aksyon. Kaya gumagawa sila ng mali, gumagawa sila ng kasamaan, gumagawa sila ng lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos dahil wala yung katotohanan sa kanilang isip. Ang sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, para magkaroon sila ng buhay na dekalidad, ang sabi ni Jesus, I am the life. Amen. Ang ibig sabihin, lahat ng tao na makasalanan, walang buhay yan, mga patayan. Ang sabi na ba na nakasulatan, mga patay sila. At para sila magkaroon ng buhay, ialok natin, ipangaral natin ang nagbibigay ng buhay. Si Jesus ang tunay na daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. At tinakailangan natin yan sabihin sa kanila. Dahil kapag hindi nila yan nalaman, ang sabi naman na nakasulatan, walang sino man ang makapupunta sa langit maliban sa pangalan ni Jesus. Malalaman niya ng mga tao na nakapaligid sa atin, we have to really be an effective soul winner, that we understand their situation. Ang gamot sa kanilang kalagayan bilang makasalanan ay walang iba, kundi ang pinakamabisang gamot, ito ay walang iba, kundi si Jesus. Amen, amen, and amen. Share Jesus. Subscribe and Subscribe, share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.